Gerald Anderson galit na galit. Sa isang mundong puno ng ningning, pagsikat, at walang patid na pagbubunyi sa harap ng kamera, hindi maitatangging ang bawat artista ay may kani-kanyang laban sa likod ng mga eksenang kinagigiliwan ng madla. Ngayong gabi, isang masalimuot at emosyonal na kwento ang gumigising sa damdamin ng maraming tagahanga, habang ang pangalan ni Julia Barreto ay muling umiikot sa mga headlines, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng marami. Ito'y dahil sa balitang tuluyan na siyang iniwan ni Gerald Anderson, ang lalaking minsang itinuring niyang sandalan, pag-asa, at higit sa lahat, tahanan. Ayon sa mga malapit sa aktres, ang nangyari ay hindi isang ordinaryong paghihiwalay. Ito ay isang biglaang pagkawala, isang paglisan na tila walang paabi, walang paliwanag, at walang paglingon. Sa isang iglap, nagbago ang lahat, mula sa mga larawan ng masasayang sandali sa social media, sa mga interview kung saan kitang-kita ang pagngiti ng aktres sa tuwing nababanggit ang pangalan ng nobyo, hanggang sa isang katahimikang mas matalim pa sa kahit anong salita. Ang aktres ay unti-unting nawala sa mata ng publiko, tila inilihim sa anino ang sakit na ayaw niyang ipakita sa mundo. Walang luha ang bumagsak sa telebisyon, ngunit sa likod nito, libo ang patak. Ayon sa ilang production staff na nakasama ni Julia sa isang proyekto, hindi niya maiwasang mapaiyak habang binabasa ang script. Hindi dahil sa linya, kundi dahil may bahagi ng kwento na tila hinugot mula sa tunay niyang pinagdadaanan. Paulit-ulit daw siyang napapahinto, napapatingin sa kawalan, at tahimik na humihinga ng malalim bago muling ituloy ang eksena. Wika nga ng isa sa mga stylist, hindi mo na kailangan tanungin kung okay siya. Kita mo sa mata niya na hindi. Maging ang kanyang pamilya ay tahimik. Si Marjorie, na kilala sa pagiging matatag at protektado sa kanyang mga anak, ay hindi na rin nagpahayag sa media. Ngunit may mga nagsasabi na ilang beses umanong dinalaw ni Julia ang kanyang ina, hindi para ikwento ang sakit, kundi para lang humiga sa kanyang kandangan, tulad ng isang batang bumabalik sa pagiging marupok. Isa raw ito sa mga gabing walang imak, puro hikbi, at puro paghawak sa kamay na tila humihingi ng tulong sa paraang hindi kayang ilarawan ng salita. Sa mga panahong ito, maraming netizen ang nagtangkang pagbuhusan siya ng suporta, nagsusulat ng mga liham, gumagawa ng fan edits, at nananalangin sana'y kayanin niya ang bigat ng damdaming bitbit niya ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik si Julia. Hindi siya nagbitaw ng panibagong pahayag, wala rin siyang revelasyon. Hindi dahil ayaw niyang magsalita, kundi dahil baka sa oras na iyon, kahit siya mismo ay hindi pa buo para magsalita ng totoo. At ang mas masakit, ayon sa isang malapit na kaibigan, ay ang katotohanang hindi siya galit kay Gerald, bagkus, naguguluhan siya. Puno raw ng tanong ang kanyang puso. Saan ako nagkulang? Hindi ba ako naging sapat? O napagod na lang siya? Mga tanong na walang kasagutan, sapagkat ang taong tanging makakasagot ay tila piniling manahimik din, at magpatuloy sa buhay na para bang walang iniwang sugat. Ngayon, habang papalapit ang kanyang bagong proyekto at unti-unti siyang muling humaharap sa kamera, makikita sa bawat ngiti ang pilit na katatagan. Ngunit sa likod nito, naroon pa rin ang bakas ng sakit, ng isang babaeng minahal ng buo, ngunit iniwang pira-piraso. Isang aktres na dati kilala sa kanyang lakas at determinasyon, ngayon natutong magsimula muli, kahit hindi niya pa alam kung saan magsisimula. Sa dulo ng araw, si Julia Barreto ay hindi lang artista, siya ay isang babae, isang anak, isang taong umiibig at nasasaktan tulad ng karamihan. At bagamat hindi pa malinaw ang kanyang landas, iisa ang tiyak, darating ang panahon na ang luha ay papalitan ng pag-asa, at ang sakit ay magiging aral.